Sa gitna ng nakakapasong init ng araw sa Carmona, Cavite, isang pambihirang pangyayari ang gumimbal sa mga residente. Isang dalagitang nagtapos lamang sa high school, nakakatapos lang din ng isang matinding pagsasanay sa isang kampo militar, ay masayang pauwi na sana sa kanilang bahay. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, hinarang siya ng 5 holdepper na nagtangkang agawin ang kanyang motorsiklo at pera. Ang hindi nila alam, ang araw na iyon ay magiging isang bangungot para sa mga naghahari-hariang kriminal. Ano kaya ang ginawa ng dalagitang ito para mapatakbo sila sa takot, at paano naging viral ang kanyang kwento sa social media? Si Aya, isang dalagita mula sa Carmona, ay naramdaman ang matinding sikat ng araw na tatak ng kanyang bayan. Kahit 9:00 pa lang ng umaga, nakakasilaw na ang sinag nito. Ngunit ang init na iyon ay hindi maikukumpara sa bigat ng pagmamalaki na bumabalot sa kanyang dibdib. Ito na ang huling araw ng kanyang pagsasanay sa kampo militar, isang programa para sa disiplina at paghubog ng karakter na kanyang pinagdaanan sa loob ng 3 buwan. Mula pa noong una, si Aya ay iba na sa mga karaniwang dalagita. Mas interesado siya sa mga hamon na susubok sa kanyang pisikal at mental na kakayahan kaysa sa mga pangkaraniwang libangan ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang ang pagsasanay na ito ay magiging mahalagang sandata sa pagharap sa malupit na mundo sa labas. Ang desisyon niyang ito ay may malalim na dahilan. Madalas niyang nakikita ang kanyang inang si Aling Luz na mag-isang nagtatrabaho ng walang reklamo para lamang mapalaki siya ng maayos. Ang tunog ng mga combat boots ay umalinggaw-ngao sa buong parade ground ng kampo. Si Aya ay tuwid na nakatayo sa pinakaunang linya. Ang pawis ay bumabasa sa kanyang military uniform, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang tagapagsanay, si Teniente Coronel Benigno Ben Vargas, isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na naging mentor niya sa mga nagdaang buwan. Kilala si Teniente Coronel Vargas sa kanyang pagiging istrikto, walang kompromiso, ngunit laging patas at makatarungan. Sa ilalim ng kanyang gabay, naramdaman ni Aya na malaki ang ipinagbago niya. Ang kanyang katawan ay mas malakas na ngayon, ang kanyang reflexes ay mas mabilis, at higit sa lahat, ang kanyang isipan ay mas matatag. Pakiramdam niya ay handa na siyang bumalik sa normal na buhay, ngunit bilang isang bersyon ng sarili na mas handa sa anumang hamon. Matapos ang maikling seremonya ng pagtatapos, tinawag siya ni Teniente Coronel Vargas sa harap. Aya, nagpakita ka ng pambihirang potensyal sa buong pagsasanay na ito, sabi niya habang iniaabot ang isang sertipiko ng pagtatapos. Ang iyong disiplina at determinasyon ay karapat-dapat tularan. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng kakayahang natutunan mo ay hindi para ipagyabang, kundi para protektahan ang iyong sarili at ang mga taong mahal mo. Tumango si Aya ng may katiyakan. Mahigpit niyang hinawakan ang sertipiko. Opo, sir. Maraming salamat po sa lahat ng inyong gabay. Alam niyang ang lahat ng kanyang natutunan ay magiging napakahalaga sa kanyang paglalakbay sa buhay. Pagkatapos noon, minaneho na ni Aya ang kanyang paboritong pulang scooter. Mabilis siyang lumabas sa tarangkahan ng kampo militar. Ang mainit na hangin ng tanghali ay agad na sumalubong sa kanyang balat. Nakakapasong pakiramdam. Ang suot niyang sombrero ay hindi sapat para hadlangan ang tindi ng sikat ng araw. Gayunpaman, magaan ang kanyang pakiramdam, puno ng ginhawa. Tapos na ang mahirap na pagsasanay at matagumpay niya itong nalampasan. Ang daan na kanyang tinatahak ay unti-unting naging tahimik. Ilang motor at sasakyan lamang ang paminsan-minsang dumaraan. Sa magkabilang gilid ng kalsada, malawak na tubuhan ang nakalatag, marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang isip ni Aya ay nagsimulang lumipad pa uwi. Gusto na niyang maligo, magpahinga, at ikwento ang lahat ng kanyang karanasan sa kanyang pinakamamahal na ina. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniisip ang mukha ng kanyang ina na tiyak na ipagmamalaki siya pag uwi niya dala ang sertipiko ng pagtatapos. Ang kanyang pulang scooter ay tumatakbo sa katamtamang bilis. Walang bahid ng anumang pag-aalala. Matapos ang 3 buwang matinding pagsasanay, pakiramdam ni Aya ay ligtas siya, na para bang walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Ang daanang ito na humahati sa tubuhan ay talagang tahimik, ngunit madalas na niya itong dinadaanan nang walang anumang masamang nangyayari. Malapit na rin, bulong niya sa sarili nang makita ang dulo ng daan sa di kalayuan, isang senyales na malapit na ang pangunahing highway.
Ang kapaligiran ay napakatahimik. Tanging ang ugong ng makina ng kanyang motor at ang marahang kaluskos ng mga dahon ng tubo na hinahampas ng hangin ang maririnig. Binilisan pa ni Aya ang takbo, sabik na makarating sa bahay para magpahinga. Hindi niya namamalayan na sa likod ng mayabong na tubuhan, isang pares ng mga mata ang maingat na nagmamasid sa kanya, sinusubaybayan ang bawat galaw, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Biglang nabasag ang katahimikan. Isang malaking anino ang mabilis na dumaan sa harap ng kanyang motor, sinundan ng malalakas na yabag mula sa loob ng tubuhan. Agad na pinreno ni Aya ang kanyang motor. Ang kanyang katawan ay otomatikong naging alerto. 5 lalaking maskulado, na puno ng tatoo ang mga braso at liig, ang lumabas mula sa mga halaman. Ang kanilang mga tingin ay matatalim at mababangis. Pinalibutan nila si Aya mula sa lahat ng direksyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang sikat ng araw ay tila lalong nag-aapoy sa kanyang balat, nagdaragdag sa tensyon ng biglaang sitwasyon. Isa sa kanila ang humakbang pasulong. Siya ang may pinakamalaking katawan, at sa kaliwang braso nito ay may tatoo ng isang dragon. Ngumisi ito. Wow, may magandang dalaga na nag-iisa sa tahimik na daan, sabi niya sa tonong mapanghamak. Nanatiling tahimik si Aya sa ibabaw ng kanyang motor. Pinagmasdan niya ang 5 lalaki isa-isa, sinusuri ang kanilang taas, posisyon at mga galaw. Mabilis na gumana ang kanyang isip, inaalala ang lahat ng aralin sa taktika at self-defense na natutunan niya sa kampo. Alam niyang hindi malulutas ng usapan ang anumang bagay dito. Ang lalaking may tatoo na dragon, si Dante, ay iniunat ang kamay patungo sa motor ni Aya. Maganda ang motor mo, miss. Bagay dalhin ni kuya sa pamamasyal, kasama na rin yung wallet mo, para wala nang masaktan. Isang malakas na tawanan ang sumabog mula sa kanyang 4 na kasama. Naramdaman ni Aya na nagsisimulang kumulo ang kanyang dugo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ay isang kritikal na sandali. Kailangan niyang manatiling kalmado. Huminga ng malalim si Aya, pinatatag ang kanyang loob. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Hindi mahina ngunit matatag niyang sabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagkatinginan ang 5 holdepper, nagtataka sa sagot ni Aya na puno ng tapang. Marahil ay inakala nilang susuko agad siya. Ngunit bumaba si Aya mula sa kanyang motor nang may kapanatagan. Ang kanyang mga paa ay otomatikong pumwesto sa isang fight stance, handang kumilos kung kinakailangan. Humalakhak si Dante. Wow, matapang ka rin pala, miss. Maayos naman kaming nakiusap, sabi niya ngayon sa tonong nagbabanta. Regalo ito ng nanay ko. Nagtrabaho siya ng husto, araw at gabi, para mabili ito, sagot ni Aya, bahagyang tumaas ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapahiwatig ng determinasyong hindi matitinag. Ang anino ng mukha ng kanyang ina ay dumaan sa kanyang isipan, ang nag-iisang taong laging lumalaban para sa kanya. Ang pulang scooter na iyon ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay simbolo ng pagsisikap, simbolo ng pagmamahal. Lalong uminit ang sitwasyon. Isa pang hold-upper ang sumugod at sinubukang agawin ang susi ng motor. Huwag ka ng maraming satsat. Ibigay mo na o kukunin namin to ng sapilitan, sigaw niya. Ngunit ang kanyang galaw ay agad na tinabig. Mabilis na umiwas si Aya, ang kanyang kamay ay reflex na tinapik ang magaspang na kamay ng lalaki. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at epektibo, malayong malayo sa inaasahan ng mga holdupper. Noon lang nila napagtanto na ang dalagitang nasa harap nila ay hindi isang ordinaryong biktima. Agad na tumaas ang tensyon. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging siksik at mainit, puno ng banta na malapit ng sumabog. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Dante, galit dahil sa pagkatabig sa kanyang kamay. Walang sabi-sabi, bumunot siya ng isang patalim mula sa kanyang baywang. Ang kislap ng matalas na metal sa ilalim ng sikat ng araw ay nagdagdag ng nakakatakot na aura sa sitwasyon. Walang babala, agad na sinugod ni Dante si Aya, iwinawasiwas ang kanyang patalim patungo sa katawan nito. Ngunit hindi nataranta si Aya. Inaasahan na niyang mangyayari ang pisikal na atake. Agad na pinroseso ng kanyang isip ang direksyon ng atake at tinantya ang pinakamabilis na tugon.
Gamit ang pambihirang reflexes, iniliko niya ang kanyang katawan sa gilid, dahilan para sumala ang patalim ng napakanipis sa harap ng kanyang mukha. Ang kanyang mga galaw ay maliksi at mahusay, eksakto tulad ng kanyang pinag-aralan sa pagsasanay militar. Ang kanyang paningin ay patuloy na sumusunod sa bawat galaw ng kalaban, sinusuri ang bawat siwang at kahinaan na maaaring samantalahin. Ang apat na iba pang holdepper na kanina inanonood lang ay sumugod na rin at bumuo ng isang formasyon na tila arko para palibutan si Aya. Hindi nila alam na si Aya ay sanay na harapin ang ganitong sitwasyon. Hindi siya naghintay ng pangalawang atake. Sa sandaling sumala ang patalim ni Dante, agad siyang nagpakawala ng isang sidekick sa tuhod ng lalaking may tattoo. Tumama ito ng sapul, dahilan para mapangiwi si Dante at mawala ng balanse. Kasabay nito, umikot si Aya at kinandado ang braso ng isa pang holdepper na sumusubok na atakihin siya mula sa likuran. Sa isang mabilis at malakas na galaw, ibinagsak niya ang lalaki sa semento. Ang tunog ng katawan na bumagsak sa kalsada ay umalinggaw sa katahimikan ng tanghali. Nagulat ang iba pang mga holdepper sa hindi inaasahang paglaban ng isang high school student. Ngunit hindi sila binigyan ni Aya ng oras para mag-ayos ng stratehiya. Patuloy siyang gumalaw, ginagamit ang bilis at katumpakan na kanyang sinanay sa loob ng maraming buwan. Isang malaking holdepper ang sumugod mula sa harap, ngunit yumuko si Aya. Iniwasan ang malakas na suntok na dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, at pagkatapos ay nagpakawala ng isang spinning kick sa tagiliran ng kalaban. Isang malakas na blagi ang narinig ng tumama ang sipa at napahandusay ang lalaki habang hawak ang kanyang tagiliran. Hindi tumigil doon si Aya. Agad siyang umikot para harapin ang dalawa pang holdepper na sinusubukang palibutan siya. Isa sa kanila ang nagpakawala ng suntok sa kanyang mukha. Mahinahon niyang sinalag ang suntok gamit ang kanyang braso, at pagkatapos ay nagpakawala ng dalawang mabilis na kombinasyong suntok sa tiyan at panga ng kalaban. Agad na bumagsak ang lalaki, walang malay sa semento. Ang kanyang kaalaman sa martial arts ay talagang hindi inaasahan. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga holdepper. Hindi nila akalain na ang isang dalagita ay lalaban ng may ganitong lakas at husay. Naging matindi ang labanan, ngunit si Aya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Gumalaw siya na parang anino, umiiwas sa mga atake, at gumaganti ng mga suntok o sipa na tama at nakamamatay. Bawat galaw niya ay mahusay, walang nasasayang na lakas. Nagsimulang mamasa ang pawis sa kanyang uniforme, ngunit hindi na tinag ang kanyang focus. Sa gitna ng pagkubkob ng 5 maskuladong lalaki, pinatunayan ni Aya na ang laki ng katawan ay hindi basehan ng lakas, kundi ang resulta ng disiplina at subok na pagsasanay. Nagpatuloy ang labanan. 2 sa 5 holdepper ay nakahandusay na. Ngunit ang 3 pa ay patuloy na sumusubok na atakihin siya ng walang habas. Si Dante, na kanina inatumba, ay tumayo muli na may mukhang puno ng galit. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang patalim, ngayon ay mas mabilis at hindi inaasahan. Sinubukan ni Aya na umiwas, ngunit ang dulo ng patalim ay nagawang hiwaan ang kanyang kaliwang braso. Isang mahaba at manipis na hiwa ang agad na lumitaw sa kanyang uniforme, nagdulot ng maliit na punit at mga patak ng sariwang dugo na nagsimulang tumulo sa aspalto. Agad na naramdaman ang hapdi. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Aya. Hindi man lang siya sumigaw o umatras. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas matalim pa kaysa dati. Ang hiwa ng patalim ay tila gumising sa galit na matagal nang nakatago sa loob niya. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang mukha ng kanyang ina, isang matatag na babae na araw-araw ay nagbabanat ng buto para lamang sa kanya. Ang motorsiklong nais nilang agawin ay bunga ng pawis ng kanyang ina. At hindi papayag si Aya na hawakan ito ng sinuman. Ang sugat sa kanyang braso ay paalala lamang na hindi pa tapos ang laban at kailangan niya itong tapusin ng may tagumpay. Dala ng nag-aalab na galit, naglunsad si Aya ng mas agresibong kontra-atake. Sinalag niya ang sunod na atake ng patalim ni Dante, gamit ang kanyang mas malakas na braso, at mabilis na sumugod. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Dante, sinundan ng isang sipa ng tuhod sa kanyang sikmura. Napaatras ang lalaki, nabitawan ang patalim na bumagsak sa lupa. Agad na bumalik si Aya sa defensive stance, pinagmasdan ang 2 natitirang holdepper, handa nang tapusin ang kanilang huling paglaban. Hindi siya nagsayang ng oras.
Isa sa mga holdupper ang sumubok na atakihin siya mula sa gilid, ngunit mabilis na yumuko si Aya, nilampasan ang kanyang braso, at gumanti ng isang malakas na suntok sa panga. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ang lalaki, walang malay sa semento. Huminga ng malalim si Aya. Isa na lang ang natitirang kalaban. Ang huling holdupper, na kanina pa pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kasama, ay napuno na ng takot. Walang imik, tumalikod siya at sinubukang tumakas. Ngunit hindi siya hahayaan ni Aya na makatakas. Gamit ang liksi na bunga ng pagsasanay militar, hinabol niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ilang hakbang lang, nahawakan niya ang kwelyo ng lalaki. Gamit ang isang locking teknike na kanyang natutunan, pinihit niya ang katawan ng kalaban at itinulak ng malakas. Tumilapon ang lalaki sa gilid, gumulong-gulong, at lumapag sa isang maliit na kanal sa tabi ng tubuhan. Ngayon, ang 5 holdupper ay wala nang magawa. 3 ang nakahandusay sa gitna ng daan, bugbog sarado. Habang ang 2 ay nasa loob ng kanal, puno ng putik ang katawan. Nakatayo si Aya sa gitna ng tahimik na daan. Hinihingal pa rin siya, ngunit sa kanyang mukha ay may bakas ng kasiyahan at ginhawa. Ang kanyang uniforme ay marumi at may punit sa braso, ngunit nagawa niyang iligtas ang sarili at protektahan ang motor na bigay ng kanyang ina. Basa ng pawis ang kanyang mukha sa ilalim ng tirik na araw. Iyon ang patunay ng matinding laban na kanyang pinagdaanan. Tiningnan ni Aya ang 5 lalaki na ngayon ay nakahandusay sa paligid niya. Sa kanyang puso, may halong galit at pagmamalaki. Ang 3 buwang matinding pagsasanay ay hindi na sayang. Hindi na siya isang ordinaryong estudyante. Siya ay isang taong kayang mabuhay, lumaban, at protektahan ang sarili mula sa panganib. Ito ay isang mabigat na tagumpay, ngunit nagbigay din ito ng tiwala sa sarili na hindi matutumbasan. Kinuha ni Aya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Alam niya ang susunod na dapat gawin. Tawagan ang taong makakatulong sa sitwasyon. Matapos matiyak na hindi makakatakas ang 5 holdupper, binuksan niya ang screen ng kanyang telepono. Mabilis na hinanap ng kanyang mga daliri ang pangalan ni Teniente Coronel Vargas. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para mataranta. Ang tunog ng ring ay malinaw na narinig sa katahimikan. Ilang segundo lang, ang matatag na boses ni Teniente Coronel Vargas ay sumagot mula sa kabilang linya. Hello, Aya. Nakauwi ka na ba? Tila nag-aalala ang kanyang boses. Inayos muna ni Aya ang kanyang hininga bago sumagot. Hindi pa po, sir. Nagkaroon po ako ng kaunting problema sa daan. Nagpatuloy siya ng mahinahon. Hinarang po ako ng 5 lalaki. Tinangka nilang agawin ang motor ko, pero naayos ko na po. Ngayon, lahat sila ay nakahandusay. 3 sa kalsada, 2 sa kanal. Ikinuwento niya ang lahat ng malinaw, walang labis, walang kulang. Sa kabilang linya, natahimik si Teniente Coronel Vargas ng ilang segundo. Tiyak na nagulat siya sa ulat ng kanyang estudyante. Seryoso ka ba, Aya? Tanong niya, ang kanyang boses ay naging tensyonado at puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? May malubha ka bang sugat? Sinulyapan ni Aya ang hiwa sa kanyang braso. Maliit na sugat lang po, sir. Medyo napunit lang po ang uniforme ko, pero lahat sila ay wala ng kalaban-laban. Kailangan ko po ng tulong para asikasuhin sila. Hindi na nagtanong pa si Teniente Coronel Vargas. Sige, manatili ka dyan. Huwag kang aalis. Ipadala mo ang lokasyon mo ngayon din. Pupunta ako agad dyan kasama ang isang team. Ingatan mo ang sarili mo. Naputol ang tawag. Tiniyak ni Aya na naipadala ang lokasyon at muling tiningnan ang 5 lalaki na nakahandusay. Alam niyang parating na ang tulong. Hindi pa lumilipas ang 15 minuto, isang malakas na ugong ng makina ang narinig mula sa malayo. Isang berdeng military SU ang mabilis na tumatakbo sa daan. Huminto ito hindi kalayuan kay Aya. Bumukas ang pinto at bumaba si Teniente Coronel Vargas na may seryosong mukha, kasunod ang ilang sundalo na nakauniporme. Agad na napunta ang tingin ni Teniente Coronel Vargas kay Aya na tuwid na nakatayo sa tabi ng kanyang motor. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa 5 lalaking nakahandusay sa semento at sa kanal. Aya, ayos ka lang ba?
Tanong niya habang mabilis na lumalapit. Sinuri niya ang kondisyon ni Aya. Tiningnan niya ang punit sa uniforme at ang sugat sa kaliwang braso nito. Ito lang, tanong niya ulit, tila hindi makapaniwala sa kalagayan ni Aya kumpara sa mga umatake sa kanya. Tumango si Aya ng mahinahon. Opo, sir. Sabi ko naman po sa inyo, maliit na sugat lang. Kahit kalmado si Aya, nakikita niya ang pagkamangha na maihalong ginhawa sa mukha ng kanyang tagapagsanay. Muling lumingon si Teniente Coronel Vargas sa mga holdapper. Umiling siya, tila hindi pa rin makapaniwala na 5 malalaking lalaki ang natalo ng isang dalagita. Dalhin ninyo sila. Siguraduhin wala nang makakalaban pa, utos ni Teniente Coronel Vargas sa mga sundalo. Mabilis na kumilos ang mga miyembro, sinuri ang kondisyon ng mga holdapper, at kinuha ang mga ebidensya tulad ng patalim na nakakalat pa rin. Inilabas ang mga posas at isa-isang pinusasan ang mga holdapper. Dadalhin natin sila sa presinto. Sumama ka, Aya. Kailangan mong magbigay ng salaysay, sabi ni Teniente Coronel Vargas habang nakatingin sa kanya. Mahirap basahin ang kanyang tingin, may paghanga, ngunit mayroon ding nakatagong pag-aalala. Yung motor mo, ipapadala ko na lang sa isa sa mga sundalo. Sumang-ayon si Aya. Alam niyang hindi pa ito tapos. Naghihintay pa ang proseso ng batas. Ngunit kahit papaano, tapos na ang panganib at nasa tamang proteksyon na siya. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo na si Aya sa passenger seat ng military FD. Si Teniente Coronel Vargas mismo ang nagmamaneho habang ang motor at ang 5 holdapper na nakatali ay dala ng mga sundalo sa kasunod na sasakyan. Tahimik ang loob ng sasakyan, ngunit mas kalmado na ang pakiramdam ni Aya. Muli niyang inalala ang mga nangyari. Alam niyang ang pagpunta sa presinto ay maaaring maging mahaba at hindi magiging madali ang proseso, ngunit alam din niyang wala siyang kasalanan. Isa lamang siyang dalagitang nagtanggol sa sarili. Mula sa bintana, muling tiningnan ni Aya ang tubuhan na naging saksi sa kanyang laban. Iba na ang pakiramdam ngayon. Sigurado kang wala ka ng ibang malubhang sugat, tanong ni Teniente Coronel Vargas nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Umiling si Aya. Wala na po, sir. Ayos lang po ako. Kahit halos walang pinsala ang kanyang katawan, unti-unti nang nararamdaman ang pagod. Ang adrenaline na kanina pa dumadaloy ay nagsisimula ng humupa. Alam niyang ang karanasang ito ay isang kwentong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Hindi niya inakala na ang mga natutunan niyang martial arts sa loob ng 3 buwan sa kampo ay magagamit niya sa isang totoong sitwasyon na ganito. At sa araw na iyon, sa gitna ng tahimik na tubuhan, pinatunayan ni Aya na hindi na siya isang ordinaryong dalagita, kundi isang batang mandirigma na alam kung paano mabuhay. Kalmadong nakaupo si Aya sa loob ng sasakyang militar na papasok na sa bakuran ng istasyon ng pulis. Kahit pagod pa ang kanyang katawan, unti-unti nang kumakalma ang kanyang isipan. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, ngunit handa siyang harapin ang susunod na kabanata. Ang gusali ng pulisya ay abala. Ilang mga opisyal na nakaasul na uniforme ang naglalakad-lakad. Huminga ng malalim si Aya, inihahanda ang sarili sa anumang mangyayari. Ito ang kanyang unang hakbang patungo sa hustisya. Determinado siyang sabihin ang lahat ng totoo, walang labis, walang kulang. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang dinala sa interrogation room. Simple lang ang silid, halos walang palamuti. Tahimik at malamig. May isang mesang bakal na may 2 upuan. Sa dingding, may isang lumang orasan at kalendaryo. Isang pulis na may ranggong police major, si Major Dizon, ang naghihintay sa loob. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagiging bukas. Si Teniente Coronel Vargas, ang tagapagsanay ni Aya, ay umupo sa likod niya, tahimik ngunit puno ng suporta. Magandang hapon, Aya. Ako si Police Major Dizon. Kukunin ko ang ulat mo tungkol sa nangyari, sabi niya habang binubuklat ang isang notebook. Pakisabi ang lahat mula sa simula. Tumango si Aya at nagsimulang magkwento. Ipinaliwanag niya kung paano lumitaw ang 5 lalaking may tatoo mula sa tubuhan, kung paano nila tinangkang agawin ang kanyang motor, at kung paano siya lumaban gamit ang mga natutunan sa pagsasanay. Mula sa pag-atake gamit ang patalim hanggang sa mga teknik na ginamit niya,
lahat ay sinabi niya ng sunod-sunod at tapat. Nakikinig si Major Dizon nang hindi sumasabat. Paminsan-minsan lang siyang tumatango o nagsusulat ng mahahalagang detalye. Binigyang diin din ni Aya na ang motor ay hindi lamang isang sasakyan, kundi simbolo ng pagsisikap ng kanyang ina, isang single mother na nagtatrabaho araw at gabi para lang mabilhan siya nito. Dahil doon, hindi niya hahayaang may umagaw nito. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Teniente Coronel Vargas si Aya ng may pagmamalaki. Alam niyang hindi ordinaryong dalagita ang nasa harap niya. Ang katatagan ni Aya habang nagbibigay ng detalyadong testimonya ay nagpapatunay na hindi lang siya malakas sa pisikal, kundi matatag din sa isipan. Matapos magsalita si Aya, ibinaba ni Major Dizon ang kanyang ballpen at sinabing, "Salamat, Aya. Malinaw ang iyong salaysay. Agad naming ipoproseso ang ulat na ito. Iimbestigahan din namin ang mga suspect at mangangalap ng karagdagang ebidensya, kasama na ang patalim na binanggit mo." Tumango si Aya. Kahit pagod, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang gagana ang proseso ng batas. Samantala, sinimulan na ni Major Dizon at ng ilang investigador ang interogasyon sa 5 holdepper na nasa magkakahiwalay na selda. Sa simula, lahat sila ay nagtanggi, gumawa ng kwento na si Aya raw ang unang umatake. Ngunit ang mga ebidensya sa lugar ng krimen, ang patalim, ang mga sugat ng mga holdepper, at ang testimonya ni Aya ay nagpahina sa kanilang mga kasinungalingan. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, sumuko ang isa sa mga holdepper. Sa pag-asang gagaan ang kanyang sentensya, nagsimula siyang magsalita at ang kanyang pag-amin ay nagbukas ng pinto sa mas malaking katotohanan. Hindi lang sila mga ordinaryong magnanakaw. Sila ay bahagi ng isang organisadong sindikato na kumikilos sa mga liblib na lugar sa paligid ng Cavite. Ang mas nakakagulat, ang sindikatong ito ay may mga protektor. Nagsimulang lumabas ang mga pangalan at ang ilan ay tumuturo sa mga maimpluwensyang tao. Lumitaw ang indikasyon ng korupsyon. Biglang naging maseryoso ang sitwasyon sa interrogation room. Ang kaso ng pang-hold up kay Aya na sa unay tila simple lang ay naging daan patungo sa isang investigasyon ng mas malawak na network ng krimen. Nalaman ni Major Dizon na marahil ay nasagi nila ang isang malaking problema na matagal nang nakatago. Si Teniente Coronel Vargas, na nakamasid sa proseso, ay nagtiimbagang. Alam niyang kung mapapatunayan ito, magiging isang malaking kaso ito na hindi lang tungkol sa 5 holdepper. Kinabukasan, nagsimulang makuha ng publiko ang atensyon sa nangyari kay Aya. Sa simula, kumalat lang ito sa pamamagitan ng bibig sa mga residente. Ngunit hindi nagtagal, isang amateur video at mga kuha ng mga sundalo na dumating sa lugar ay kumalat sa social media. Sa loob ng wala pang 24 na oras, laganap na ang balita. Mga headline tulad ng high school student, tinambangan ng 5 holdepper, tinalo lahat, at Aya, ang matapang na dalagita ng Carmona, ang bumuwad sa mga news portal. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. Karamihan ay humanga sa katapangan ni Aya at tinawag siyang simbolo ng lakas ng kabataang Pilipina. Itinuring nilang inspirasyon ang kwento ni Aya na ang katatagan ng loob at kasanayan ay maaaring magligtas ng buhay, kahit sa pinakadelikadong sitwasyon. Ilang kilalang personalidad at celebrity ang nag-share ng balita sa kanilang social media, lalong nagbigay pansin sa kaso. Ngunit mayroon ding nagtanong kung bakit ganoon kahusay lumaban ang isang high school student. Nag-udyok ito ng debate tungkol sa mga programa ng pagsasanay militar para sa mga kabataan at ang limitasyon ng edad sa matinding pagsasanay sa self-defense. Gayunpaman, karamihan ay pumanig kay Aya, kinikilala na ang ginawa niya ay purong pagtatanggol sa sarili. Nagsimulang dumating ang mga taga-media sa istasyon ng pulis kung saan kinuhaan ng salaysay si Aya. Ilan pang reporter ang sumubok na interbyuhin ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, na dati simpleng namumuhay, ay biglang naging sentro ng atensyon. Sa isang maikling panayam sa harap ng kanilang bahay, sinabi niya ng mahina, ngunit may kahulugan, ang motor na iyon ay bunga ng aking pagtatrabaho ng maraming taon, pero ang katapangan ni Aya, hindi iyon matutumbasan. Nagbigay din ng opisyal na pahayag ang pulisya ng Cavite. Sinabi ni Major Dizon na ang kaso ay hindi lang tungkol sa pang-hold up, kundi lumawak na sa isang investigasyon ng isang organisadong sindikato.
Hindi pa kami makapagbigay ng maraming detalye, ngunit patuloy naming pinapalawak ang investigasyon. Malamang na ito ay dulo lamang ng isang mas malaking kadena, sabi niya sa isang press conference. Si Teniente Coronel Vargas, ang pangunahing tagapagsanay ni Aya, ay nagbigay din ng komento. Ipinahayag niya na ang 3 buwang pagsasanay ay naglalayong hubugin ang matatag na karakter, disiplina, at kakayahang mabuhay. Hindi namin sila sinasanay para umatake, kundi para mabuhay. At si Aya ay isa sa aming pinakamahuhusay na kalahok, sabi niya. Naging mainit na usapin ang kwento ni Aya. Ang hashtag na Aya Lumalaban at Gadisbesi ay nagtrending sa loob ng 2 araw. Ilang paaralan at institusyon ang nagsimulang pag-isipan ang pagkakaroon ng basic self-defense training para sa mga estudyante, lalo na sa mga babae, bilang bahagi ng kanilang curriculum. Kahit na patuloy ang papuri at atensyon, pinili ni Aya na manahimik. Tinanggihan niyang lumabas sa telebisyon o magpa-interview. Para sa kanya, ang nangyari ay hindi isang bagay na dapat ipagdiwang ng labis. Ginawa lang niya ang kailangang gawin para protektahan ang sarili at ipagtanggol ang pinakamahalaga, ang kanyang kaligtasan, karangalan, at ang pagsisikap ng kanyang ina. Nagkasundo sina Teniente Coronel Vargas at Major Dizon na bigyan si Aya ng legal at psychological na suporta habang tumatakbo ang kaso. Alam nilang sa likod ng kanyang katapangan, si Aya ay isang teenager pa rin na dumaan sa isang traumatic na karanasan. Nais nilang tiyakin na hindi niya haharapin ang bigat na ito ng mag-isa. At sa gabing iyon, matapos kumalat ang lahat ng balita, bumalik si Aya sa kanyang maliit na kwarto. Tiningnan niya ang kanyang unipormeng militar na nakasabit sa dingding. May kaunting punit ngunit puno ng kahulugan. Sa ilalim ng ilaw, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ngayon, hindi na bilang isang ordinaryong estudyante, kundi bilang isang taong nakakaalam na ang tapang ay minsan nagmumula sa sugat, at ang isang tamang pagkilos, kahit gaano kabigat, ay maaaring yumanig sa isang sistemang matagal ng tahimik. Dahan-dahang lumakad si Aya papalayo sa mga taong abala pa rin sa mga panayam at usapan. Ngunit ang kanyang atensyon ay natuon sa isang babae sa di kalayuan, ang kanyang ina, si Aling Luz. Nang si Teniente Coronel Vargas ay lumakad din patungo sa babae, isang mahinang boses ang lumabas mula sa bibig ni Aling Luz, na tila natigil sa kanyang lalamunan matapos ang maraming taon na hindi nabibigkas. Benigno. Agad na huminto si Teniente Coronel Vargas at lumingon. Tinitigan siya ni Aling Luz na may namumugtong mga mata, tila hindi makapaniwala sa kung sino ang nasa harap niya. Ikaw nga ba talaga yan, nanginginig niyang sabi, halos hindi marinig. Sa paligid nila, tila naglaho ang lahat. Tanging silang 2 na lang ang natira, nakatayo sa gitna ng mga alaala. Naguguluhang tumingin si Aya sa kanyang ina at kay Teniente Coronel Vargas, nararamdaman na may kakaiba. Hindi pa niya naiintindihan, ngunit alam ng kanyang kutob na ito ay isang mahalagang sandali. Nagsalita si Teniente Coronel Vargas ng mahina para hindi makuha ang atensyon ng marami. Kakarating ko lang mula sa isang mahabang misyon sa ibang bansa. Pagkatapos noon, agad akong itinalaga bilang tagapagsanay sa kampong ito para disiplinahin ang mga kabataan. Tumingin siya kay Aya, pagkatapos ay bumalik kay Aling Luz. Hindi ko kailanman nalaman na may anak ka pala. Ang kanyang boses ay may halong pagsisisi. Isang sugat sa puso dahil sa nawalang napakaraming mahahalagang panahon. Sumagot si Aling Luz. Ipinanganak si Aya hindi nagtagal matapos kang umalis sa misyon na iyon. Sinubukan kitang hanapin, Benigno, pero lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ay sarado. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa huli, pinalaki ko si Aya ng mag-isa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng emosyon. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay sa wakas ay nabunyag. Si Aya, nakilala lang si Teniente Coronel Vargas bilang isang matatag na mentor, ay nalaman na siya pala ang kanyang tunay na ama. Ipinaliwanag nito ang kakaibang koneksyon na kanyang nararamdaman, ang pamilyar na tingin, ang parehong katatagan, ang hindi matitinag na diwa ng pakikipaglaban. Sumingit si Teniente Coronel Vargas, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo-halong pagkakasala, pagsisisi at kaligayahan. Ang misyon na iyon ay isang lihim na operasyon. Limitado ang komunikasyon, halos wala. Wala akong paraan para malaman ang tungkol sa inyo. Tumango si Aling Luz.
Alam kong isa kang dedikadong sundalo. Ayoko lang maging pabigat sa iyo. Pinili kong mag-focus sa pagpapalaki kay Aya at lumaki siyang malakas, tulad mo. Napabuntong hininga si Aya. Ngayon, ang mga piraso ng puzzle sa kanyang buhay ay nagkakaugnay na. Nagsimula niyang maintindihan na ang lahat ng kanyang katatagan, ang lahat ng kanyang instinct at lakas, ay hindi lang resulta ng pagsasanay, kundi mana rin mula sa kanyang ama. Lumapit si Teniente Coronel Vargas. Hindi ko akalain na pagtatagpuin tayo muli ng tadhana sa ganitong sitwasyon. Marahil ang insidenteng nangyari sa iyo ay paraan ng universo para pag-isahin tayo muli, anak. Matagal siyang tinitigan ni Aya. Sa kanyang puso, may halong pagkalito, saya at kaunting hindi paniniwala. Sa buong buhay niya, kilala lang niya ang kanyang ama mula sa mga malabong kwento ng kanyang ina, isang sundalong nagpunta sa malayo para sa tungkulin. At ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harap niya. Ang lalaking nagsanay sa kanya, humubog sa kanyang isip at katawan na hindi niya namamalayan ay nagpamana ng bahagi ng kanyang kaluluwa sa kanya. Sa araw na iyon, hindi lang hustisya ang natagpuan ni Aya. Natagpuan niya ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Ang isang ama, isang taong tahimik na laging nariyan, kahit sa anino, ay ngayon ay totoo na sa kanyang harapan. Walang pag-aalinlangan, inilahad ni Teniente Coronel Vargas ang kanyang mga braso. Si Aya, na sa simula ay naguguluhan at puno ng emosyon, ay lumapit at niyakap ang taong ama pala niya. Ang yakap na iyon ay napakahigpit, tinatanggal ang distansya ng maraming taon na naghiwalay sa kanila. Mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ni Aya. Si Aling Luz, na nakasaksi sa madamdaming sandali, ay sumama sa yakap, pinag-iisa ang pamilyang sa wakas ay buo na. Tila huminto ang oras. Sa gitna ng abalang istasyon ng pulis at pagtatapos ng proseso ng batas, pinag-isa muli ng tadhana ang pamilyang dating pinaghiwalay ng tungkulin at katahimikan. Naramdaman ni Aya ang isang bagay na hindi pa niya naranasan, ang init ng isang ama. Kahit marami pang tanong at kwentong hindi pa nabubunyag, sa ngayon, sapat na ang sandaling iyon. Hindi lang siya nakakuha ng hustisya, kundi pati na rin ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay, ang mahanap muli ang amang matagal nang nasa malabong kwento lamang. Matapos ang lahat ng proseso at opisyal na makulong ang mga holdpaper, nagpasya sina Aya, Aling Luz, at Teniente Coronel Vargas na pumunta sa isang tahimik na kapihan sa gilid ng Carmona. Doon, naupo sila at pinag-usapan ang nakaraang matagal nang nakabaon. Ikinuwento ni Aling Luz ang kanyang paghihirap sa pagpapalaki kay Aya ng mag-isa, ang mga gabing walang tulong mula kaninuman. Samantala, ibinahagi ni Teniente Coronel Vargas ang kanyang mga kwento sa misyon, ang hirap ng buhay militar, at ang pagiging mahirap ng komunikasyon. Nakikinig si Aya ng mabuti. Nagsimula niyang maunawaan ang mga desisyon at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Tinitigan ni Teniente Coronel Vargas ang kanyang anak ng may pagmamahal at sinabing, "Gusto kong bawiin lahat ng nawalang panahon, anak. Kung gusto mo, hihiling ako ng special leave para mas madalas kitang makasama kasama ng nanay mo." Umalingaw ang mga salitang iyon sa puso ni Aya. Hindi niya inakalang bibigyan siya ng ganitong pagkakataon. Nagsimula silang magplano para sa hinaharap. Nais ni Teniente Coronel Vargas na suportahan si Aya na ipagpatuloy ang pagsasanay, marahil ay pumasok sa Philippine Military Academy. "Sa kakayahan mo, maaari kang maging isang pambihirang sundalo, anak," sabi niya ng may pagmamalaki. Nagalak si Aling Luz sa nakikitang kaligayahan sa mukha ng kanyang anak. Nagpatuloy ang kanilang usapan, tinatalakay ang nakaraan at binubuo ang mga pangarap para sa hinaharap. Ang pamilyang dating watak-watak ay nagsisimula ng muling buuin ang nawalang pagmamahalan. Ilang buwan ang lumipas. Si Aya ay kilala na ngayon. Hindi lang siya iginagalang dahil sa kanyang katapangan, kundi naging simbolo rin ng pag-asa. Ang kanyang relasyon kay Teniente Coronel Vargas ay lalong tumibay. Madalas silang magkita, para sa karagdagang pagsasanay o para lang magkasama bilang pamilya. Mas masaya na rin si Aling Luz. Ang kanilang tahanan ay napuno na ng tawanan at kwentuhan. Unti-unting bumalik ang kapayapaan. Ang kaso ni Aya ay naging mahalagang punto. Mula sa interogasyon ng mga holdpaper, nabuwag ng pulisya ang isang malaking sindikato at nahuli ang ilang protektor nito.
Kumalat ang balita tungkol sa katapangan ni Aya at nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga tao sa batas. Iba na ngayon ang tingin ni Aya sa mundo. Sa likod ng kanyang uniforme, may nakatagong pambihirang tapang at lakas. Natutunan din niyang lahat ng kilos ay may kaakibat na resulta. Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Carmona, tinitingnan ni Aya ang hinaharap ng may pag-asa, kasama ang buong pagmamahal ng kanyang mga magulang. Siya ay isang bayani na walang kapa, na natagpuan ang sariling tadhana at nagdala ng liwanag ng hustisya sa gitna ng kadiliman. Kahit bumalik na sa normal ang buhay, alam ni Aya na hindi pa tapos ang kanyang laban. Nagsimula niyang mapagtanto na ang tapang na ipinakita niya ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa maraming tao na maaaring nakakulong pa sa takot. Sa kanyang puso, may bagong determinasyon, hindi lang para maging isang matatag na sundalo, kundi isang tagapagtanggol para sa mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Isang hapon, habang nakaupo kasama si Teniente Coronel Vargas sa kanilang bakuran, sinabi ni Aya, "Itay, gusto ko balang araw na magtayo ng isang libreng self-defense training center para sa mga kababaihan, para malaman nilang kaya rin nilang maging malakas." Tinitigan siya ni Teniente Coronel Vargas at tumango. "Tutulungan kita na matupad yan." Ang ideyang iyon ang naging simula ng isang bagong paglalakbay. Sa paaralan, sinimulan ni Aya na ibahagi ang mga basic na kaalaman sa self-defense sa kanyang mga kaibigan. Bawat galaw na itinuturo niya ay nagdadala ng bagong diwa na ang tapang ay hindi para sa ilan lang, kundi maaaring itanim at palagin sa sinuman. Si Aya ngayon ay hindi na lang kilala bilang matapang na dalagita ng Carmona. Siya ay naging simbolo ng pagbabago. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa marami. Sa likod ng bawat sugat na dinanas niya, lumago ang isang lakas na mas malaki pa sa mga kalamnan at teknik, ang lakas ng pusong hindi sumusuko. At sa papalubog na araw, nakatayo si Aya na nakatingin sa abot tanaw. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin. Ngunit isa lang ang sigurado, hahak